Anghel si Felix Manalo, samantalang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Alin ngayon ang mas mataas na tungkulin sa anghel versus tao? Kasi po naniniwala ang mga iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao. At parang pinagdiriwang ninyo ay ang karawan ni Felix Manalo dahil lang sa paniniwala doon nyo na anghel na sugo ng Diyos sa malayong silangan si Felix Manalo. Baka inyang naipagkakamali ng iba sa amin eh. Ang akala kasi, salitang anghel, pangalan din ng isang kalikatan na tao. Ang pagka-anghel, ang ibig sabihin, pangalan ng tungkulin nyo. Pangalan ng karapatan nyo. Ibig sabihin sa Tagalog, sinugo, messenger of God, mensahero ng Panginoong Diyos. Kaya, hindi dapat paghambingin eh. Ang paniniwala nyo kay Kristo, si Kristo yung tao. Ang paniniwala nyo kay Ginoong Manalo, si anghel. Mas mataas pa nyo si Ginoong Manalo kaysa kay Kristo. At Yon ang kadalasan na tanong. Di po ba? Yun ang opisyal. Kung ang definition nila na ang anghel ay sugo, therefore si Felix Manalo anghel dahil siya isinugo. Si Kristo isinugo, anghel din siya. O yung mga ministro nila, isinugo ng pangkalahatang tagapangasiwa. Dahil po ba sugo, therefore anghel? Si Kristo, tao. Si Felix Manalo, anghel. Araw ng kaarawan ni Felix Manalo, ipinagdiwang nila. Ngunit hindi kay Kristo. Araw ng kamatayan ni Felix Manalo, ipinagdiwang nila. Pero hindi nila ipinagdiwang ang ating Panginoon Jesucristo. Si Felix Manalo, merong monumento, pero walang monumento ang ating Panginoon Jesucristo. Ating tatalakayin ito, samahan ninyo. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na magikayat din sa mga kapatid na Katolikong magsubaybay. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe. At kung gusto nyo ang talakayang ito, pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment. Tanong, kung ang sasabihin nila at ang aral nila ay nakabatay sa Biblia, saan ba mabasa sa Biblia? Di pa ba letra por letra na si Felix Manalo, anghel, ang ating Panginoong Jesucristo, tao at hindi Diyos? Buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, we may always be truly wise, rejoice in His consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin itong pagkakaiba, mga kapatid, na ayon sa kanila, biblikal ang turo nila.
Si Felix Manalo, anghel, ang ating Panginoon Jesucristo, tao sa likas na kalagayan. Si Felix Manalo, ipinagdiwang ang kaniyang kaarawan sa Iglesia ni Cristo. Kahit na yung araw ng kanyang kamatayan, ipinagdiwang din. Pero ang kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo, di nila ipinagdiwang yan. At ang araw ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, di nila yan ipinagdiwang. Di po ba? Pero, alam natin, mga kapatid, kung ano ang lusot nila. Wala namang mabasa sa Biblia kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo at kailan siya namatay. Walang mabasa letra por letra. O sige, pagbigyan natin. Pero, napansin nyo ba na si Felix Manalo nilagyan ng monumento? Bakit? Nasa Biblia ba nalagyan ng monumento si Felix Manalo? Ngunit, walang monumento ang ating Panginoong Jesucristo. Si Felix Manalo, ginawa ng medalyon. Pero, walang medalyon para sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan muna natin itong interview ni Noli de Castro. Kasi po naniniwala ang mga iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao. At parang pinagdiriwang ninyo ay ang kaarawan ni Felix Manalo dahil lang sa paniniwala daw ninyo na anghel na sugo ng Diyos sa malayong silangan si Felix Manalo. Baka inyang naipagkakamali ng iba sa amin eh. Ang akala kasi, salitang anghel, pangalan din ng isang kalikatan na tao. Ang pagka-anghel, ang ibig sabihin, pangalan ng tungkulin nyo. Pangalan ng karapatan nyo. Ibig sabihin sa Tagalog, sinugo, messenger, God, mensahero ng Panginoon Diyos. Kaya, hindi dapat paghambingin eh. Ang paniniwala nyo kay Kristo, si Kristo yung tao. Ang paniniwala nyo kay Ginoong Manalo, si anghel. Mas mataas pa nyo si Ginoong Manalo kaysa kay Kristo. At magkatapos, ipinagdiriwang ninyo ang kapanganakan ni Ginoong Felix Manalo, samantalang kay Kristo raw. Ay hindi. Nagkakamali sila, no? Ang ating Panginoong Kristo, sinugo rin, pinakadakilang sugo. Si Anghel, kung talagang tutuusin, sa pagsasintido, sinugo. Ngayon, bakit namin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng kapatid na Manalo? Hindi doktrina lang. Hindi aral, hindi isang holiday obligation sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katulad mo. Yan mga kapatid. Ipinagdiwang nila, pero hindi yan umano holiday of obligation. Basta ipinagdiwang lang nila. At si Panginoon Jesucristo na para sa kanila tao, hindi Diyos. Di sila papayag, mga kapatid. Alam niyo ba, sa mga pahayag na si Kristo'y tao lang. Para sa kanila, hindi tao lang sa likas na kalagayan. Siya'y tao, pero hindi tao lang. Kaya nga, nilagyan ng tao lang dahil alam naman natin na hindi nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So kung tao sa likas na kalagayan ang ating Panginoon Jesucristo at hindi Diyos, una, walang aral sa Biblia, mga kapatid, na mabasa na si Felix Manalo anghel, tao, ang ating Panginoon Jesucristo, pero ayon sa ministro na interview ni De Castro, na dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay dakilang sugo, anghel din siya. O see, taong anghel, anghel na tao. Ngayon, puntahan muna natin yung pagkilala nila sa ating Panginoong Hesukristo na tao sa likas na kalagayan, ngunit tinatawag nilang Panginoon. Panginoon, ibig sabihin, dalawa ang Panginoon para sa kanila. Panginoon na tumutukoy sa Diyos Ama, therefore, Panginoong Diyos. Panginoon na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo na para sa kanila ay tao, hindi Diyos, therefore may Panginoon na tao. Pero alam natin, mga kapatid, na hindi lang ang ating Panginoong Hesukristo tao, kundi Diyos siya. At ang patunay sa likas na kalagayan